Si Elena ay isang magandang dalaga. Maputi at makinis ang kutis nito. Maganda rin ang pangangatawan. Matangkad at maganda. Isang araw, umalis ang mga magulang nito para makipagsapalaran sa trabaho sa ibang bansa. Kaya naman nagdesisyon ang mga magulang niya na ipadala muna siya sa bahay ng tita niya sa probinsya. At doon na tumira habang sila ay nasa ibang bansa. "Elena, ayos ka lang ba?" Tanong ng tita niya na sumundo sa kanya. Ngayon ay nasa biyahe sila pauwi sa bahay nito. Ang asawa naman nito ang driver. "Opo," tipid niyang sagot at iniwas ang tingin sa kanila. Ramdam niyang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Ngunit bago sa kanya ang malayo sa pareho niyang magulang. "Hayaan mo. Sa una lang yan. Masasanay ka rin na wala sila. Tsaka masaya ron sa bahay. Sigurado ako na magkakasundo kayo ng mga pinsan mo." Kwento ng tita niya sa kanya. Walang magawa sa Elena kundi ang pilit ng ngumiti. Kilala nila sa Elena na masiyan at masiglang dalaga. Ngunit dahil sa malaking pagbabago sa pamilya nila, ay nawawala na ito ng sigla. "Ibang-iba lang ang Maynila sa probinsya namin, Elena. Pero sinasabi ko sa iyo, mas payapa tahimik doon kaysa sa Maynila." Paninigurado sa kanya ng tito niya at sandali pa siyang binalingan sa rear mirror. "Tsaka sa lilipatan mo, huwag kang mag-alala. Kasi doon din naman nag-aaral si Angelica." Kwento pa nito sa kanya. "Huwag mo nang masyadong isipin sila mama mo. Alam mo naman na ginagawa nila iyon para sa kinabukasan mo." Dagdag ng tita niya. Hindi na lamang kumibo si Elena. Sa ngayon ay gusto muna niyang manahimik hanggang sa maproseso niya ang lahat. Lumaki kasi ito na hindi nahihiwalay sa mga magulang. Bukod pa roon ay nag-iisa lang siyang anak nito. "Alam mo, sigurado ko marami sa iyong kukuha ng muse doon." Bida pa ng tito niya at napapailing. "Aba, sanay sa pageant niyang si Elena." Pagmamalaki naman ng tita niya. Kahit papano ay nagpapasalamat siya at mabait ang kapatid ng mama niya. Magaan ang loob niya sa kanila kahit noon pa man. Ilang oras din ang biyahe bago nakarating si Elena sa bahay ng tito at tita niya sa probinsya. Malapit na rin magdilim ng huminto ang sasakyan at makarating sila roon. Agad na luminga ang mata ni Elena sa lugar. Marami rin puno sa paligid. Probinsyang probinsya talaga. May mga ilang kabataan na naglalaro ng bola at nakatambay sa daan. May mga nagtitinda rin ng ihaw-ihaw at mga bukas na sari-sari store. "Nandito na tayo, Elena." Ani ng tito niya na makababa sila at sinimulan nitong ibinaba ang mga gamit. "Ito ang bahay namin. Pagpasyensyahan mo na." Pahayag naman ng tita niya. "Maganda nga po," komento niya. Di hamak na laki ng bahay nito sa bahay nila sa Maynila. "Sa amin ang sari-sari store na yan. Yan o." Komento ng tita niya at itinuro ang nakasara na store. Siguro ay sinara nila iyon para sunduin siya. "Malaki ang kinikita namin dyan minsan. Dyan na nga nang gagaling ang pampaaral ng mga pinsan mo." Komento nito. "Halika na." Aniya at pumasok na sila sa bakuran. "Angelica!" Malakas na tawag nito. Ilang sandali pa ay agad din bumukas ang pintuan at tumambad sa kanya si Angelica. "Elena!" Malakas at masaya niyang tawag at saka mabilis na tumakbo papunta kay Elena. At agad siyang niyakap ng mahigpit. Hindi nito maiwasang mapatawa sa pagkasabik nito. Simula noong bata sila ay gustong-gusto siyang kasama ni Angelica. Halos hindi nga sila mapaghiwalay sa tuwing magbabakasyon si Angelica sa Maynila. "Kanina ka pa kayo hinihintay eh." Saad nito at tinulungan sila sa mga dala nila. "Nasaan ang kapatid mo?" Tanong ng papa nito. "Nako, nanonood po." Tugon niya. "Mahaba ang biyahe, Angelica. Alam mo naman yon.
Kaya nga gabi na kami nakarating. Banggit ng mama niya. Oo, S. Ang ate Elena mo oh. Tawag ng tito niya sa batang si S na nakasuot na ng pangtulog at nanonood ng TV. Hello, ate Elena. Masigla nitong bati. Hi S. Bati pabalik na Elena at bagyang ginulo ang malambot nitong buhok. Sige na, pagbihisin niyo muna si Elena at pagpahingahin ng kaunti. Saad ng tito niya. Halika, samahan kita sa kwarto mo. Ani ni Angelica. Suot ang malapad ng ngiti. Bumaba ka rin agad Elena ha. Maghahanda lang kami ng hapunan. Banggit ang tita niya na dumaretso agad sa kusina nila. Inayos ko na ito, ani Angelica nang makapasok sila sa kwarto. Malinis na malinis iyon at handa na rin ang lahat ng kailangan nila. Salamat ha, saad na Elena at sinimulang ayusin ang mga gamit niya. Iiwan mo na kita dito, tatawagin na lang kita kapag kakain na. Pahayag ni Angelica at iniwanan siya sa kwarto. Nabaling naman ang mga mata ni Elena sa malaking puno sa labas ng kwarto niya, sa tapat mismo ng bintana. Mukhang matanda na ang puno na iyon, ngunit maganda naman iyon sa labas. Matapos ang pagligo niya, ay tinawag na rin naman siya ni Angelica para kumain. Kumain ka ng kumain, Elena. Tinext ko na sila mama mo na nakarating na tayo. Wala pang reply. Tanghali pa lang kasi roon, baka nasa trabaho pa. Pahayag ng tita niya at halos punuin ang plato niya ng pagkain. Magkatulad na magkatulad sila ng mama niya. Maalaga talaga. Tinext ko rin po sila, banggit niya sa kanila. O siya, bukas ay sasamahan ka namin na mag-enroll sa school nila Angelica. Bida naman ng tito niya. Ah, oo. Nagsabi na nga rin ako sa advisor ko na mag-i-enroll ka. Sabi niya ay siya na ang puntahan natin bukas. Kwento naman ni Angelica. Si S po, nag-aaral na ba? Tanong niya habang pinagmamasdan ang batang si S na abala sa pagkain. Oo, daycare. Diyan lang sa barangay. Diyan lang siya nag-aaral. Hinahatid ko at sinusundo naman ng tito mo sa tanghali. Sagot ng tita niya. Kapag nga pala naiinitan ka sa kwarto mo, ibukas mo lang yung bintana ha. Mahangin naman sa gabi. Saad ng tito niya sa kanya. Matapos ang hapunan ay hindi naman siya pinatulong sa pagliligpit at pinatulog na agad para makapagpahinga mula sa mahabang biyahe. Mabigat na rin ang katawan niya at gustong gusto na nitong mahiga sa malambot na kama. Katulad ng sinabi ng tito niya, binuksan nga nito ang bintana kahit may ventilador naman. Sa kalagitnaan ng mahimbing nitong tulog sa unang gabi, sa bahay na iyon ay nalimpungatan nito ng madaling araw. Kumunot ang noo ni Elena habang nakamasid sa may puno sa tapat ng bintana ng kwarto niya. May kulay pula doon na bilog na parang baga. Bukod pa roon ay tila may parang may malaking anino na nakaharang at nakamasid sa kanyang kwarto mula sa bintana. Ipinagsawalang bahala niya iyon at tinalikuran ng bintana tsaka pinagpatuloy ang tulog niya sa pagod. Kinabukasan. Maayos ba ang tulog mo? Tanong agad ni Angelica sa kanya. Nilapag nito ang kape sa mesa habang nasa terrace sila. Ang tita niya ay nasa tindahan at nagtitinda na habang ang tito niya ay sandaling nagluluto ng almusal sa kusina nila. Si Is naman ay tulog pa at wala raw pasok. Oo, nawala yung pagod ko kahapon sa biyahe. Pero kagabi, nahinto siya at kumunot ang noo at saka inalala ang nakita niya kagabi. Ano? Tanong ni Angelica. Parang may nakita akong kulay pula sa bintana ko. Yung parang baga ng sigarilyo. Yun nga lang, malaki yung baga. Parang galing din sa malaking sigarilyo. Kwento niya at bumuga ng hangin. Natigilan si Angelica sa mga oras na yon. Bigla nitong naisip ang isang bagay ngunit iwinaksi iyon sa kanyang isipan. Dahil ayaw nitong takutin si Elena, lalo pa at bago pa lang siya doon. Sa susunod, tawagin mo ako ha. Nasa kabilang kwarto lang ako.
Ani Angelica at itinago ang pag-aalala sa pinsang si Elena. Inaantok lang kasi ako kagabi, kaya hindi na kita tinawag. Tsaka baka mamaya namamalikmata lang ako at tulog pa rin ang diwa ko noon. Kwento nito at mahinang tumawa. Nang araw na iyon ay sinamahan din nila ito sa eskwela para makapag-enroll kaagad. Wala namang naging problema at nadala rin sa higher section si Elena dahil sa magaganda nitong grado sa dati niyang paaralan. Sa mga sumunod na araw ay naging maayos naman si Elena. Unti-unti ay nakakapag-adjust ito at araw-araw din naman siyang tinatawagan ng mga magulang niya na nasa ibang bansa. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga si Elena at hindi pa makatulog ay aksidenteng nadako ang mga mata nito sa bintana. Mayroon na namang malaking pula doon na parang may sigarilyo. Amoy na amoy din niya ang usok ng tabako. Sa oras na iyon, batid ni Elena na totoo at sigurado na siya dahil sa gising na gising pa siya ng mga oras na iyon. Kinabukasan, sa school naman. Alam niyo ang kapre, malaki ang sigarilyo. Malaki rin ang kapre eh. Aga naman na nakuha ng mga kaklase niya ang atensyon niya. Nang biglaan nila yung nabanggit. Paano po malalaman na may kapre? Tanong agad niya sa mga ito. Kapag nakakita ka ron ng bilog na kulay pula, yung baga ng sigarilyo, tiyak ay kapre iyon. Bukod pa roon kapag daw mapanghi kahit alam mo naman na walang umiihi doon, ibig sabihin may kapre. Bida ni Mario, ang isa niyang kaklase. Mas lalo pang napaisip si Elena nang dahil doon. Sa sumunod na gabi ay maagang nakatulog si Elena. Wala itong kaalam-alam na sa gabi na iyon ay sinimula na siyang angkinin ng kapre. Habang mahimbing ang tulog nito ay ginagalawan nito si Elena. Kaya kinabukasan ay nagigising na lang si Elena nang wala ng suot na kahit anumang damit. Bakit ako nakahubad? Gulat niyang tanong. Nakita niya ang mga damit niya sa may bintana. Nang tumayo ito at akmang lalakad ay mariin siyang napapikit at naramdaman ang paggarot ng nasa pagitan ng mga hita niya. Noong una ay pinag-isipan niya ng masama ang tito niya. Nilayuan niya ito at nilak pa ang kwarto niya bago siya matulog. Ngunit isang araw ay wala ang tito niya at 2 araw na hindi umuwi dahil sa importante nitong lakad. Nagising si Elena na wala pa rin kahit na anong saplot sa katawan. Bukod pa roon ay may mga mapupulang bahagi rin siya sa kanyang katawan. Hanggang sa habang nag-aaral siya, nakaamoy siya ng mapanghi at doon niya naalala ang sinabi ng mga kaklase niya. Nagsimulang matakot si Elena ngunit wala siyang pinagsabihan ng patungkol doon. Kahit si Angelica pa. Napatunayan din niya na inosente ang tito niya. Ang tanging tanong lang sa isip niya ay ano o sino ang gumagalaw sa kanya. Posible. Sabi nila, kapag nagustuhan ka ng kapre, siguradong aanakan ka nila. At saka magagalit sila kapag nakita nila na may boyfriend ibang nagkagusto sa'yo. Kwento ng isa niyang kaibigan minsan. Kaya naman matapos ang klase ay dali-dali siyang nagbunta sa magtatawas na itinuro sa kanya ng isa niyang kaklase. Hindi siya mapakali habang inihintay ang resulta na sasabihin nito. Ano yan? Kulat niyang tanong ng bumungad sa kanyang isang higanting nilalang doon. Ay nako kapre, sagot nito. Halos manglambot siya sa oras na yon. Ginagalaw ka ng kapre at hindi mo alam. Simula nang dumating ka riyan ay ginagalaw ka na niya. Pero ngayon, sinasadya niya na hindi ka damitan. Nag-aalalang pahayag ng magtatawas. Anong gagawin ko? Nanginginig at natatakot niyang tanong. Kung gusto mong makasiguro, hulihin mo siya. Magpanggap kang tulog at hayaan mong masaksihan mo ang tunay na nangyayari. Iyon ang payo nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Nang gabi na iyon ay pinilit niyang hindi makatulog. Halos ilang tasang kape rin ang iniinom niya para lamang mapatunayan ang sinasabi sa kanya ng nagtatawas. Nagpanggap siyang natutulog at hinihintay kung ano ang mangyayari. Matagal at halos akalain niya
na wala naman talagang kakaibang nangyari sa kanya. Hanggang sa makarinig siya ng isang mabigat na malalaking yabag. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, naramdaman niyang pagtaas ng balahibo niya, maging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Naghintay siya nang hanggang sa maramdaman niyang pagsalat nito sa kanyang katawan at ang paggalaw ng kama niya. Kaya naman dali-dali ay malakas siyang sumigaw sa oras na idinilat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanyang nakakatakot na itsura nito. Maitim at malaking tao. Literal na higante at mapupula pa ang mga mata. "Elena!" Mabilis na bumukas ang kwarto at agad na pumasok si Angelica doon at binuksan ang ilaw. Biglang nawala ang kapre sa oras na yon, kaya agad naman na umiyak si Elena na agad namang niyakap ni Angelica. "Bakit? Anong nangyari ha?" Nag-aalala niyang tanong sa pinsan. "Angelica, may kapre sa puno na yan." Umiiyak at takot na takot niyang saan. "Halika, doon ka na sa kwarto ko. Tabi na tayo palagi." Anito at agad na kinuha ang mga una ni Elena bago ito dinala sa kwarto niya. "Angelica, may sasabihin ako." Ani Elena nang kumalma na siya. "Ano?" Tanong ni Angelica nang maiayos ang higaan nilang dalawa. Puno ng takot ang mga mata ng magandang dalaga na si Elena. "Sabihin mo lang," ani Angelica sa kanya. "Ginagalaw ako ng kapre." Pahayag niya na nakapagpahinto ng mundo ni Angelica. Ano? Angelica, ilang beses akong nagising na walang saplot. Nagpatawas ako at kapre ang nakita at kanina napatunayan ko yun, Angelica. Pinagsasamantalahan ako ng kapre. Paano kung Kumalma ka lang, Elena. Ani Angelica at agad siyang niyakap. Sa ngayon, dapat huwag ka nang bumalak sa kwarto na iyon. Ipapasara ko na rin ang bintana na iyon. Pahayag nito sa kanya. Matapos iyon ay hindi na ulit nangyari iyon kay Elena. Akala nila ay ayos na at nawala na ang kapre. Hindi rin naman nalaman ng tito at tita niya ang tungkol doon. Tanging sila lang ni Angelica ang nakakaalam ng mga pangyayari na iyon. Hanggang sa... Nagsusuka ka ulit? Tanong ni Angelica nang umagang-umaga ay sumusuka ulit siya. Hindi ko alam, Angelica. Ilang araw nang bumabaliktad ang sikmura ko tuwing umaga. Kwento ni Elena at nagmumug pagkatapos. Hindi kaya buntis ka? Agad namang tumawa si Elena at tila ba ay kabaliwan ang sinabi ni Angelica. Paano naman ako mabubuntis? Wala naman akong kasintahan at saka wala namang gumagalaw sa aking Naputol nito agad ang sinasabi niya nang maalala ang isang bagay. Nagkatinginan silang dalawa. Nababalot ng takot ang mga mata. Angelica, nanghihina niyang tawag. Paano kung nabuntis ako ng kapre na yun? Nagsimula itong lumuha sa harapan niya. Kumalma ka, hindi pa naman sigurado. Ganito na lang, mag-pregnancy test ka bukas para malaman natin. Ani Angelica. Kahit na natatakot din ito. Kinabukasan ay bumili si Angelica ng pite para magamit ni Elena. Nang mag-uwian ay agad silang pumunta sa comfort room para malaman ang kalagayan ni Elena kung buntis nga ba siya o hindi. Elena, ano na? Matagal pa ba? Tanong ni Angelica na hindi mapakali sa labas ng cubicle. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng cubicle at lumabas ang pinsan nitong si Angelica. Ano? Ano ang resulta? Magkasunod niya agad na tanong sa kanya. Angelica? Umiiyak niyang tawag. Ano? Bakit? Agad na kinuha ni Angelica ang pite nitong hawak at tinignan ang resulta. Bumukas ang mga labi niya at agad na umangat ang tingin kay Elena. Buntis ako, Angelica. Nabuntis ako ng kapre. Uwi ka na, Elena. At pagkatapos nito ay biglang may sumampal sa mukha niya. At pagkagising niya ay
Hoy Lena, gising na. Magpapa-enroll ka pa. Ang haba ng tulog mo ha. Ang hirap mong gisingin. Tara na. Sabay na pabundong hininga siya. Ay, panaginip lang pala. Pagtingin niya sa labas, puno lang pala ng bayabas. Wakas.